naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-19 sa buwan ng Hulyo. Sa ngalan po ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, Media Action Group and radio program in partnership with Eastern Police District. Ito po ang nyabang lingkod, Flory Gavitan. Magkakasama-sama po tayo isang oras. Kasama ang ating mga panauhin. Siyempre, the man behind, the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, CDS, Police Colonel Benliner Capili. Hitik na hitik yung ating programa ngayon, ano? And we would like to congratulate first and foremost ang bagong District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Jerry F. Biaris. Kasama ko po ngayon ang aking co-anchor from Eastern Police District, Police Superintendent Roberto Santos. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Sa bumubuo po ng Eastern Police District, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, headed by Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, Police Lieutenant Julius Criste, Police Lieutenant Michael Marcos Mase, Police Staff Sergeant John Lagunilla, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Nezerezo, Patrolman Nori Navales, Police Corporal James Lana, at ang NUP sa OCDDS, si John Matula.
Bago namin ipakilala ang aming panauhin, siyempre, nais ko munang pabatiin ang aking co-anchor. Beside me is Police Colonel, Lieutenant Colonel Roberto Santos, PIO, Eastern Police District. Magandang tanghali po, sir. Partner, magandang tanghali sa iyo at sa ating guest ngayong hapon na mamaya papakilala natin. Pagpupugay po sa ating OIC PNP, Police Lieutenant General Vicente D. Danao Jr., sir, kay Regional Director NCRPO, Police Major General Felipe R. Natividad, at ating newly installed District Director, Police Brigadier General Jerry F. Biaris, at ating pong bago rin po na DDDA, galing po siyang DDO, ngayon po si Police Colonel Oscar Asildo, sir, at ang aming pong bago rin pong assign sa DDO, Police Colonel Jesse B. Tamayaw, at ang aming pong CDDS, Police Colonel Benliner Capili, sir, an action man po, at ang aming po Chief DCAD, Police Lieutenant Colonel Renan B. Patam. Ito po yung unit ko, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Bumabati po ng magandang tanghali po sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Okay, ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan at ng PharmaServe. Ang Bayan, burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Ang inyong abang lingkod, Lori Gabitan. Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. So, di na tayo magpapatumpik-tumpik. Thank you very much kay CDDS, kay Robin, sa aking pilot, no? Hello kay Patrolman Archie M. Dizon. Hindi ko nakuha yung pangalan ng body ni Sir, no? So this time, atin na pong ihatid ang ating mga balita mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District. Arestado ng Pasig Police ang dalawang most wanted. Ang detalye, ihatid mo kaagapay John. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad ng Pasig City Police Station ay naaresto ang dalawang sospek sa magkahiwalay na operasyon sa bisa ng warrant of arrest bandang alas 10:45 ng umaga ng July 15, 2022 sa ikinasang joint police operation ng mga police station, Detective Management Section led by Police Lieutenant J. Lord Estilio ng Pasig City Police Station at mga tauhan ng 4th Mobile Force Company ng NCRPO. At sa tulong ng isang police informant ay naaresto ang rape suspect na kinilalang si Kennedy Sagadraka, 27 years old. Siya ay nahuli at na-corner sa kahabaan ng Eusebio Avenue, May Bunga, Pasig City. Samantala, arestado din ang isang babaeng suspect na mga operatiba ng District Mobile Force Battalion, Substation 7 ng Pasig City Police Station at District Intelligence Division led by Police Captain Dindo Tanteo. Ang babaeng wanted person na kinilalang si Juliet Lanuza, 43 years old, sa kasong 172 counts ng qualified theft,
nang siya ay namataan sa Barangay Malinaw, Pasig City. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Ira Cruz Rojo ng Branch 67 Regional Trial Court ng Pasig City. Ang mga sospek ay nabasahan ng kanilang mga karapatan bilang akusado at sila po ay pansamantalang nasa pag-iingat ngayon ng Pasig City Police Station. Yan ang aksyon balita. Kaagapay mo, John Lagunilla. Timbog ang top 1 most wanted person ng Mandaluyong sa Antique. Ang detalye, ihatid mo kaagapay dyan. Isang joint manhunt operation ang ikinasa ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section led by Police Captain Glenzor Vallejo, Women's and Child's Protection Desk led by Police Lieutenant Maureen Mamakotaw ng Mandaluyong City Police Station at EPD District Special Operations Unit led by Police Lieutenant Colonel De La Rosa at Regional Intelligence Unit ng NCR in coordination with Antique Municipal Police Station na humantong sa pagkakaaresto ng itinuturing na top 1 most wanted person ng Mandaluyong City Police Station. Ang suspect ay kinilalang si Reno Odani. Siya ay nahuli bandang alas 8:40 ng umaga ng July 15, 2022 sa Purok 6, Pandanan, Valderrama, Antique sa kasong violation of RA 8353 o rape in relation to RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant of arrest ay mula sa Branch 5 Family Court ng Mandaluyong City Police City. At ang suspect po ay nabasahan ng kanyang mga karapatan at pansamantalang nasa pag-iingat ngayon ng Mandaluyong City Police Station. Yan ang aksyon balita. Kaagapay mo, John Lagunilla. Isang wanted sa kidnapping at serious illegal detention at robbery. Arestado ng Marikina Police Station. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Bandang alauna Gis ng July 13, 2022 ay naaresto ng Warrant and Subpoena Section led by Police Lieutenant Michael S. Danao at mga elemento ng 2nd Mobile Force Company ng RMFB and CRPO at sa bisa ng warrant of arrest mula sa RTC Branch 273 ng Marikina City sa kasong kidnapping and serious illegal detention and robbery with intimidation. Kaya naman siya ay tinuturing na number 5 top most wanted person ng Marikina CPS. Ang suspect ay kinilalang si Rafael Cristobal alias Rapi, 46 na taong gulang, isang call center agent na taga Sampaloc, Manila. Siya ay nahuli sa Sapper Street, Barangay Concepcion 1, Marikina City. Ang suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan bilang akusado at matapos sumailalim sa booking proceedings at medical examination, siya ay pansamantalang nasa kustodiya ngayon ng Marikina City Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. PNP Good Deeds of San Juan Police Station. Ihatid mo kaagapay, James. Katapatan at pagtutulungan. Yan ang pinatunayan ng ating mga kapulisan mula sa San Juan City Police Station matapos may saoli sa may-ari ang kanyang nahulog na cellphone. Kwento ni Police Lieutenant Alberto S. Santos, habang sila ay naka-duty, isang lalaki ang sumadya sa kanilang opisina at nagpakilalang si Lawrence Binarag, isang buko vendor, para i-turn over ang cellphone. Dahil dito, agad nilang naisoli sa may-ari. Nagad ring nakilala na si Miss Liway Bari. Yan lang lamang sa magandang kapulisan ng EPD. Kagapin mo, James Lana. Okay, this time ihatid naman po sa atin ang mga pinagkakaabalahan ng Eastern Police District under the Office of the District Director. Ihatid po sa atin, lalo-lalo na po, yung turnover installation kahapon, no? Yung assumption of office ng bagong district director, ang butihing district director ng Eastern Police District. Yan po ay hatid sa atin ni Patrolman Norin Navales.
para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw. Nagsagawa ng Sining Bayanihan District Competition at Kabataan kontra Droga at Terorismo Arts and Culture Project in support of EO 66 and 70 Series 2018 noong July 14, 2022 na pinangunahan ni former DDDA Police Colonel Lex Efraim Sigurat na kung saan ito ay nilahukan ng mga miyembro ng KKDAT ng Team Pamamarisan. Ang mga kategorya naman ng kompetisyon ay cultural dance, essay at Filipino na naiuwi ng Pasig Pineda, short film at spoken poetry na napanalunan ng San Juan West Crame, comic strips na nakamit ng Marikina, at Viber sticker, English essay, collaborative band, at editorial cartoon na nahakot naman ng Pasig Nagpayong KKDAT. Ginanap ang Clinical Stress and Anger Management Lecture para sa mga kapulisan ng EPD noong July 15, 2022 bilang parte ng EPD Personal Capacitation and Enhancement Program, kaalinsabay ng Knowledge, Skills, Strength, Values, and Service o KSSVS. Ang nasabing programa ay gaganapin tuwing Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Nagkaroon naman ng Adopt a Student Excellence Award Program noong July 16, 2022, Sabado ng umaga sa EPD Multipurpose Hall na pinangunahan ng Chief District Community Affairs and Development Division, Police Lieutenant Colonel Reynan V. Patang. Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay sa tulong at kooperasyon ng Nagpayong High School na pinangunahan ng kanilang punong guro na si Dr. Lorna C. Rodriguez, na kung saan ay 30 benepisyaryo ng nasabing programa ang nahandugan ng school supplies galing sa Female Medical Surgical Ward ng PNPGH na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Margaret C. Sarmiento. Kahapon naman, July 18, 2022, ay ginanap ang assumption of office ng bagong talagang OIC-EPD na si Police Brigadier General Jerry Fornaleza Biaris, kasabay ng Monday flag raising and awarding ceremony. Kasunod naman ito ang EPD Command Conference na kung saan ay kanyang binahagi ang kanyang mga gabay at direktiba sa kapulisan ng EPD para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan na may suporta at pakikilahok ng mamamayan. Samantala, ang kapulisan ng EPD mula sa Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan at BMFD ay nakahanda na para sa unang State of the Nation address ng bagong naitalagang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gaganapin sa July 25, 2022 na kung saan ay magdedeploy ng mahigit 1,000 kapulisan para magbigay seguridad. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, maraming salamat po sa ating mga police reporters. Yan po ay mula kay Police Staff Sergeant Jan Lagunilla, Police Corporal Robin Baraveda, Police Corporal James Lana, and Patrolman Noreen Navales. So we have 16 minutes after 12 o'clock. Medyo nagkaroon lang tayo ng problema sa technical. So next time no, yung ating mga flash na mga pictures no ay amin na pong i-flash. Nagkaroon lang po tayo ng konting problema sa technical. And I hope you can see Colonel Santos. Mamaya po you can also see yung ating pwede bang i-plug yon binata? At saka mamaya may sorpresa ako dyan. Magugulat yan. Ano kaya yung Jigger? Ipi-play natin bago natin siya pagsimulain sa interview? Or later na? Okay, so this time tayo po'y magbabalik. Atin naman pong i-play ang AVP ng anti-cyber crime group. Pero bago yan, tayo po muna ay maghahanap buhay.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Magandang araw po sa inyong lahat mga katropa tips. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, ang inyong Kuya Joey, upang ibahagi ang isang uri ng online modus na patuloy na nakakapambiktima sa ating mga kababayan. Ito ay aming tinatawag na hijack profile scam. Panuorin po natin ito at i-share sa ating mga pamilya at kakilala upang makaiwas at mapagtagumpayan natin ang kampanya laban sa mga krimen gamit ang mga iba't ibang uri ng modus online. Nabiktima ka na ba ng Facebook hacking sa social media? Dahil parami ng parami ang gumagamit ng Facebook, syempre parami rin ang parami ang mga mandarambong na nagtitake advantage dito. With the power of modern technology, ang mga cyber criminals ay gumagamit ng iba't ibang mga modus ng online fraud gamit ang Facebook. Ayon sa datos mula sa www.statistica.com, humigit kumulang 2.93 billion na ang aktibong gumagamit ng Facebook sa first quarter pa lamang ng 2022. Sa kasalukuyang datos naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula January to May ng 2022, meron na tayong naitala na 155 cases ng reklamo na may kinalaman sa mga account Facebook hacking. Sa PNP Anti-Cybercrime Group, tinatawag namin itong hijack profile scam. What? Sa oras na ma-hack o mapasok na ni scammer ang social media account ng isang tao, gamit ang iba't ibang uri ng phishing links o social engineering tactics, gagamitin na ni scammer ang nahack na account na ito para mag-solicit o manghingi ng pera sa mga list of friends nito. Kadalasan, si scammer ay nagpapanggap na nangungutang o hihingi ng financial assistance dahil sa isang emergency situation. Kadalasan, ang hijack profile scam ang modus na ginagamit ni scammer para makapanloko. Kasi nga, mas madaling makumbinsi ni scammer ang kanyang potential victim dahil nga pretending si scammer na siya ay kaibigan ng kanyang bibiktimahin. And because friendship is based on trust and confidence, madaling mapapaniwala ni scammer si victim na magbigay ng tulong na pinansyal. Imagine, sa dami ng mga kaibigan sa friends list ng social media account na ni-hijack ni scammer, pag pinagsama-sama mo yon, magkano ang magiging pera ni scammer? Paano makakaiwas sa pagka-hack? Para makaiwas sa pagiging biktima ng hijack profile scam or emergency scam, gawin ang mga sumusunod. Number 1. Gumamit ng two-factor authenticator or verification sa inyong mga social media accounts. Number 2, kapag ang isang kaibigan ay biglang nag-message sa inyo asking for money and creating an emergency situation, call them. Scammers will never answer. Number 3, do not click on links na pinapadala sa atin gamit ang text messages, emails, or other social media platforms. Number 4, do not give out your OTP or password to anyone. Number 5,
Gumamit ng iba't ibang passwords for each online accounts na gamit mo. Social media, emails, bank accounts, and other online apps. Number 6. Use a strong password at huwag gamitin ang birthday bilang password. Kung maaari, gumamit ng alphanumeric at special characters sa inyong password. Number 7. Iwasan ang pag-post ng mga detalye ukol sa iyong identification or daily activities sa social media at baka pinoprofile ka na ni scammer. Number 8. Huwag agad magtitiwala sa sinumang nagpapadala sa atin ng mensahe gamit ang Facebook Messenger, lalo na kung hindi natin ito kakilala. Number 9. And lastly, mag-ingat sa mga taong pinapadalhan mo ng pera gamit ang digital wallets, lalong-lalo na kung magkaiba ang pangalan ng taong katransak mo sa kanyang digital wallet account name. Kung ikaw ay naging biktima ng hijack profile scam, mag-report agad sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime Group at dalhin ang mga sumusunod na requirements. Affidavit of denial, printed copy of Facebook profile na nag-hack ng account, isang Xerox copy of valid ID with signature. Dapat mo ring impormahan agad ang mga Facebook friends mo at sabihan sila na na-hack ang account mo para hindi na sila mabiktima ni scammer. Mag-request ka rin sa administrator ng Facebook or humingi ng tulong sa pinakamalapit na anti-cybercrime group para ma-take down ang iyong na-hack na account. Tandaan, importanteng mag-request ng deletion ng inyong na-hack na account sapagkat kapag ito ay ginamit sa isang online fraud, maaring ikaw ang masampahan ng kaukulang kaso dahil sa iyo nakapangalan ang account na ginamit sa panloloko. Ang sino mang gumawa ng panloloko online gamit ang hijack profile scam modus ay maaaring maharap sa mga kasong illegal access, system interference, computer-related identity theft o kaya naman ang kasong Article 315, also known as swindling estafa. Ang buong puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pamumuno ng aming dynamic at masipag na officer in charge na si Police Brigadier General Bowen Joey M. Masoding ay laging nakandang tumulong at tumugon sa inyong mga cyber-related problems. For more Katropa tips from your PNP Anti-Cybercrime Group, mag-like, share, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Don't forget, think before you click. Amin naman pong ihahatid ang mga accomplishments na kung saan po ay accomplishments po ito ng Anti-Cybercrime Group. Arestado ang mag-live-in partner na nagsabwatan para mangikil ng pera sa biktimang nakilala nila sa isang dating app. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Nag-stake out ang mga pulis sa remittance center kung saan pinadala ng biktima ang pera. Maya-maya isang babae ang dumating at kinubra na ang pinadalang pera. Dito na gumalaw ang mga pulis. Ikaw kumuha ng pera, di ba? Yes po. Pagka-aresto sa babae, ikinanta niya kung nasaan ang lalaking kanyang kinakasama. Agad din itong nadakip ng mga pulis. Inaresto ng Anti-Cybercrime Group ang mag-live-in partner. Makarano muna silang magsabwatan para kunan ng pera ang complainant na biniktima nila sa isang dating app. Para change, lalaki ang victim natin. So yung kausap niya sa dating app, akala niya babae, pero hindi niya alam na lalaki pala yung kausap. Ayon sa investigasyon, lumika ng peking profile ang mga suspect at gumamit pa ng ibang larawan ng babae para mahumaling ang biktima. Naging intimate sila, to the point na nag-exchange sila ng photos and videos. As soon as si suspect makuha na niya yung photos and videos, yung mga explicit photos and videos ng kanyang bibiktimahin, dyan na magsisimula ang sextortion. So nanghihingi siya ng pera na pag hindi niya ibinigay itong pera na to, i-spread niya yung kanyang photos and videos. Alam ko naman po yung mali ko at tanda ko naman po palagitan itong nangyari sa akin. Mabagong buhay na po. Ayon sa PNP-ACJ,
Mula Enero hanggang nitong Hunyo 18, nasa mahigit 40 kaso na ng sextortion ang kanilang natatanggap. We always remind everyone to be mindful with when you send out photos and videos because you'll never know, minsan ito yung gagamitin sa'yo. May payo rin sila sa mga smartphone user na mahilig mag-store ng private videos at photos sa kanilang gadget. Dumarami rin daw kasi ang reklamo ukol sa mga individual na nagpapaayos lang ng cellphone biglang kumalat na ang mga pribadong video. Papagawa nyo yung cellphone nyo, akala nyo deleted nyo na lahat ng mga videos or ibinibenta nyo yung cellphone nyo kasi meron na kayong bagong cellphone. Meron mga remnants na natitira dyan na certain part of the memory na nandun pa rin. So, maaari siyang ma-access. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Arnold, nasan ka? Talisod ng Philippine National Police ang modus operandi ng isang naarestong lalaki na nagbebenta ng SIM card na may verified GCash account sa Pasig City. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ito ang ginagamit ng mga scammers sa panloloko. May ulat si Jillian Jeronimo. Isang suspect ang arestado sa Pasig City kahapon dahil sa iligal na pagbebenta ng Globe SIM cards na may verified GCash accounts ng ibang tao. Kinilala ang suspect na si Darius Renzo Lontok Salazar, 26 anyos na nakatira sa Ibayo, Taguig City. Naaresto ang suspect sa isang entrapment operation na isinagawa ng PNP Eastern District Anti-Cybercrime Group kasama ang Pasig City Police. Ayon sa ulat ng PNP, 73 verified GCash SIM cards ang nakumpiska nila mula sa suspect. Ayon sa spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Lieutenant Michelle Sabino, binibili ng mga middlemen mula sa mga civilians ang kanilang SIM cards na may verified GCash accounts at ibinebenta naman ito sa mga scammers o fraudsters. Ipinaliwanag niya na scammers ang talagang kadalasang bumibili ng mga ganito upang magamit ang identity ng ibang tao sa mga illegal nilang transaksyon. Kaya ang babala niya sa publiko, Huwag natin isa-sell ang mga information natin, especially lang yung mga GCash, verified GCash cards na yan. Pagka ipinamigay mo na yan, ibinenta mo na yan, then yung identity mo goes with it. So ikaw na rin ang hahabulin pag ginamit ni scammer to scam other people, to do fraud. Ikaw ang hahabulin. laganap raw ang ganitong modus sa Facebook kung saan nag-order ang ACG ng SIM cards mula sa suspect para sa entrapment operation. Ayon kay Sabino, ibinebenta ang SIM card sa halagang 420 pesos kada piraso at 370 pesos naman kung bibilhin ng maramihan. Sasampahan ng suspect at kung sino mang mahuhuli pa ng kasong paglabag sa Section 4A5 o misuse of devices sa ilalim ng Republic Act 10175 at Sections 9B at 9F ng RA 8484. Jillian Jeronimo para sa Bayan. Hindi po bababa sa 100 SIM card na may beripikadong mobile wallet account ang nakumpiska sa lalaking inaresto sa Pasig. Mahigpit na paalala ng mga otoridad, bawal at iligal ang pagbebenta niyan dahil nagagamit po ito para makapangloko online. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Kinasama ng entrapment operation sa loob ng isang supermarket sa Pasig kung saan nakipagkasundo umano ang suspect na makipagkita sa undercover police officer. Pagpupo ng suspect, inilatag niya sa mesa ang kulang 100 SIM card na may beripikadong account ng isang mobile wallet application. Pag-abot ng bayan, napatingin siya sa isa pang undercover na police sa likuran at nangakmang tatayo. Dito na siya inaresto. Alinsunod sa pakiusap ng pulisya, hindi namin papangalanan ang dinakip. Online lang yan, sir. Ayon sa PNP-ACG, ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga SIM card na may beripikadong account ng isang mobile wallet application dahil nagagamit daw ito ng mga scammer sa kanilang pambibiktima o
online. Pag ginamit ni scammers to, pag nag-money trail kami at sa inyo bumagsak ang perang ginagamit sa transaction, kayo po ang hahabulin namin. Batay sa investigasyon, binabayaran bawat isa ng mula 350 to 550 pesos ng sindikato ang mga SIM card na may e-wallet account. Ang nakuha namin in his possession is 93 verified GCash account. Now, you can just imagine, meron ka ng 93 victims. Ayon sa pulisya, nakikipagtulungan na sa kanila ang GCash para tuldukan ang problema. Sa isang pahayag, pinaalalahanan ng GCash ang kanilang users na mas maging maingat ngayong patuloy na lumalaganap ang iba't ibang scam. Nagpaalala din ito na huwag magpapahiram o magbebenta ng kanilang account para makatanggap ng remittance na posibleng illegal. Ang mga mahuhuling gumagawa nitong illegal na gawain ay maaari raw makasuhan sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2021. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga otoridad para mabunyag ang mga online scams at mahuli ang mga scammer. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Okay, meron pa po tayong isang ipe-play, ano? Ito po ay kaugnay naman sa fake news na kung saan po ay na-involve dito, no? Isa ding network to, no? Network 'yon. Pero mamaya-maya po natin 'yan ipe-play. Mamaya-maya po natin ipapakilala yung ating mga ating panauhin. Siyempre kasama ko pa rin live dito sa ating impilan ang ating PIO, ang EPD PIO, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Pero bago po yan, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Okay, kay Lieutenant Colonel Santos, no, bago natin ipakilala yung ating panauhin kanina, nag-uusap nga kami, no, masyadong techie yung ano, no, Colonel, masyadong techie na talaga ang mga tao ngayon, ano, sobra. Nasa mundo na po tayo ng virtual eh. Ano nga yung sabi nyo kanina, isang virtual at saka isang realidad. realidad. We are living the Siguro habang ginaantabayanan ko yung isang video na hinahanap natin, ano, kasi ito po ay malaking tulong din sa ating mga kababayan, kaugnay po ito sa fake news. Siguro bigyan nyo, wag muna natin ipapakita yung ating guest kasi kanina ko pa ipina-plug eh. Ano siya, single but na ano, is available but not negotiable, di ba? Napakabata, napaka-good looking at masyasyak ka sa kanyang mga accomplishments. Ang gaganda nung nagawa ng anti-cybercrime unit natin dito sa EPD. Kung mapansin natin yung batas, almost 10 years na eh. No, 2012 pa yan, yung anti-cybercrime. Yung Prevention Act of 2012. So almost 10 years na yan, partner na ating ginagamit, no. Kaya tamang-tama yung ating guest ngayon ay Okay, siguro habang nilolocate natin 'yon, ano, siguro paki-text niyo si Arnold. No, habang nilolocate natin kasi napaka-importante po noon, ano, yung regarding the fake news na kung saan ay napakarami po talaga kasing biktima ng fake news. But through the help of the anti-cyber crime group, ay nakita po natin, ano, paano nabigyan ng hustisya, paano ang ating mga alagad ng batas ay natulungan, ano, ang isang biktima ng fake news.
Alam niyo mga kababayan, yan yung sinasabi natin hindi man totally ma-eradicate sila, no? Makabawas man lang, that's already an accomplishment on our part. Nagkakaroon ng pag-asa, no? Kapag ika nga ay, parang bang yung lugmok ka na lang, what will I do with this, no? Pero kapag nakakakita ka na nabibigyan ng hustisya, di ba, Lieutenant Colonel Santos, kahit papano, nabubuhayan ka ng loob. That's why I'm very interested with that fake news. Kasi ang daing biktima ngayon ng fake news, and through the help of the anti-cybercrime group ay nasolve ito at naiinganyo ang mga tao, no, na maglakas loob na lumapit sa ahensya ng ating kapulisan. So we ang kinatawan okay. ng SMNI sa tanggapan ng anti-cybercrime group sa Campo Crame upang humingi ng tulong laban sa ilang mga nagpapakalat ng maling balita gamit ang pangalan ng SMNI. Tungayan natin ang balitang ito mula kay Paul Montibon live. Paul, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Wala na ngang sinayang na oras ang pamunuan ng Sunshine Media Network International SMNI para habulin at papanagutin ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news gamit ang official social media account ng network. Formal nang naghain ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame ang SMNI para humingi ng tulong laban sa ilang pangalan na nagpapakalat ng maling balita gamit ang pangalan ng himpilan. Laman ng reklamo ang iligal o hindi otorisadong paggamit ng pangalan at logo ng SMNI na ginagamit sa pagpopost ng mga maling balita na sumisira sa imahe ng network. Nauna ng lilinaw ng pamunuan ng SMNI na hindi nito kilala at walang koneksyon ang mga pangalang Aimee Manga at Gabriel Macasero na nasa likod ng balitang pagpanaw di umano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong tamaan ng COVID-19. Ayon sa SMNI, wala itong ipinalabas na anumang pahayag kaugnay sa kalagayan ng Pangulo. Lumutang din ang post na ito na nagbibigay babala sa Pangulo at pangalawang Pangulo na susunod ang mga ito sa kahihinatnan sa yumaong si Japan Prime Minister Shinzo Abe. Bagay na pinabulaan ito ng SMNI. So first, mag-i-investigate tayo. Maggagawa tayo ng cyber patrolling, mag-social media exploitation tayo. Titignan natin who is behind this para malocate natin kung sino yung taong tamang sasampahan natin. And then, kung sakali na makuha na natin yung tao na gumawa nito, pwede siyang makasuhan ng Article 154, which is yung pagpapalaganap ng mga fake news. And usually, ang penalties nito would be like arresto mayor, which is up to 6 months. But because it is cybercrime, lagi ko sinasabi, pagka dumaan sa amin ng kaso, it's always 1 degree higher. So instead of just arresto mayor, kakaharapin niya ngayon is prison correctional, which is 6 months to 6 years. So yan yung mga kakaharapin niya aside from the penalties, and of course, kung ano pa yung mga pwede nating maikaso laban dito sa gumagawa dito sa inyo. Ayon sa PNP, Anti-Cybercrime Group, kadalasan nila sa mga biktima ng ganitong modus ang gamitin ang malalaking tao, kumpanya o grupo para manira, mang-insulto o di naman kaya ay pagkakitaan ng mga ito. Well, ang mapapayo natin is like yung ganyan, you report to us so that we can investigate. Because actually, ang talaga lang natin dito is yung awareness. Kailangan talaga ma-enlighten ng lahat. So, on your part, siguro, because, you are also popular considering, diba, news, na rin kayo, on the rise and everything. So, merong mga talagang gagawa niyan. So, you report to us, and then also on your end, siguro, i-inform the public that you never did such a thing. Kailangan i-inform nyo sila na hindi talaga kayo to. Mula rito agad na nakipagtulungan ang PNP Anti-Cybercrime Group sa proseso ng pagresolba sa nasabing reklamo. Kasabay nito ang paalala sa mga gumagawa ng kaparehong modus na mapananagot ito sa batas. Okay, ang stern warning natin sa mga gumagawa o mahilig gumawa ng mga ganyan, second accounts or Facebook page or Facebook account. Hindi man ngayon, hindi man bukas, but definitely will be able to find you because we are always watching you. We do cyber patrolling, we do social media exploitation, we do surveillance online. So definitely, we will put you behind bars where you belong. Makalipas ang ilang minuto,
nakatanggap kami ng tawag mula sa Cyber Patrolling Investigation Unit ng PNP-ACG at ipinakita ang account ni Gabriel Macasero at napag-alamang deactivated na ito at burado na rin ang natukoy ng mga malisyosong post gamit ang SMNI account. Yeah. Actually, we found out na even before you came here, kahapon pala, namomonitor na ng ating mga cyber patrol unit. So as you can see, ayan yung timestamp kung saan nakita nila na nag-post na itong mga to against fake news na sinasabi nga sa SMNI. So ganyan kasi kami dito sa Anti-Cybercrime Group. Yan ang trabaho ng mga cyber patrollers natin. They monitor 24/7 kung ano yung mga nagaganap sa social media, not just Facebook but all other social medias as well. So pag may nakikita sila ng medyo prominent or talagang something na interesting, yes, so they do that and then tina-timestamp nila and then they make reports. Although itong mga reports na to hindi na natin syempre nilalabas, but we do have reports. What happened to the account now? So itong account na to, as per CPIU, wala na to. Deactivated na siya. So after niya ma-post, wala na. Yun lang ang purpose niya is to post this para siguro nga manira, mag-spread ng fake news and then after posting it, wala na, nag-deactivate na siya. So Ayon sa SMNI, hindi nito tatantanan ang mga nasa likod hanggat walang naparurusahan upang hindi na mapamarisan. Sa kabilang banda, isa sa mga rekomendasyon ng PNP sa mabilis na ikareresolba ng iba't ibang krimen sa bansa, ang tulong ng SIM card registration. Sagot ito sa pagtukoy sa mga gumagawa ng krimen sa bansa ayon sa PNP. In a sense, yes, because mababawasan na natin itong mga Kasi ngayon, kahit sino lang bumili ka ng SIM card sa bangketa, you can purchase as many and then create account as many as you want to. So, yan yung mga ginagamit ng mga trolls natin, di ba? So, kung registered din ang SIM card, isa na lang. So, ang magiging isang problema na lang natin na babantayan is yung mag-register siya or creating an account using email. At least yun na lang. Kesa yung dalawa, kasi yung SIM card ang dami Sa kanyang live TV program na Powerline, nagbabala rin ang honorary chairman ng SMNI na sa Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy na mananagot ang sino man gumagamit sa pangalan ng SMNI sa kabila ng kagustuhan nitong makatulong lang sa bansa mula sa mga magaganda nitong balita at programa. Habulin natin, hanapin kung sino yung gumagawa niyan. Ginagamit yung ating SMNI logo. Yan yung mga fake news na yan. Ano yung sinabi yan? Bongbong Marcos, pumanaw na. Fake news lahat ginagamit ang SMNI. Lalong sisikat ang SMNI niyan. Tingnan mo yung mga fake news na ginagawa nila. They are using SMNI for that. Gabriel Macasero. Totoo ba itong account na to? Fake account yan, Yan. Hindi na ako mag-i-intro ng mahaba. Saya ang ating logo. Bawal yan, Wala na silang magawa kundi siraan ng SMNI. Kasi ang SMNI talagang pumapailan lang. Kasi nagsasalita tayo. We have 45 minutes after 12 o'clock and this time we have nothing to worry. Extended po tayo ulit, no? OT ulit ako. Pero mamaya, meron na lang ako susurpresahin. Happy watching, happy viewing. The Action Man, kay Ma'am Kat, kay Attorney Eric Valero, Office of CDDS, ang staff niya, Office ng PIO, at syempre diyan po sa District Director's Office. Magandang tanghali po. Batang-bata ang opisyal na atin pong kasama ngayon na kung saan ay sabi ko nga artistahin ng mukha. Pilipinong-Pilipino ang dating. Nagtitinginan kami dito ni Lieutenant Colonel Santos
So with us, he is the team leader ng PNP Anti-Cybercrime Eastern Police District. Iiksian ko na lang kasi very interesting yung kanila pong, yung atin pong itatalakayin sa kanya. Siyempre kasama natin ang PIO ng EPD. With us is Police Major Eli De La Cruz Compuesto, Team Leader, EPD, Anti-Cybercrime. Magandang tanghali sa iyo, Major Compuesto. Kasama ko ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, sir. Bumati ka muna. Yes, ma'am. Magandang tanghali, Ma'am Flory. Magandang tanghali, Sir Robert. At sa lahat po ng tagapakinig at online viewers ng DWBL 1242, magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, pero bago namin pabatiin si Colonel, si Lieutenant Colonel Santos, go, Jigger! Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's a special day. Happy, happy, happy. Advance happy birthday kay Police Major Eli De La Cruz Compuesto. We hope that you will stay as jolly as can be. Biro mo ang birthday niya, pagkatapos ng birthday niya, sona ng ating bagong Pangulo. Okay, Jigger! Happy birthday. More blessings to come, more birthdays to come. Okay, sir. Okay, partner, welcome sa ating bisita mula sa Eastern District Anti-Cybercrime Team. Ang tanong ko lang, partner, ano yung tungkulin o function ng Eastern District Anti-Cybercrime Team dito sa atin? Opo, sir, ang Eastern District Anti-Cybercrime Team, sir, kami po, sir, yung nakatalaga upang mag-imbestiga, magpasatupad ng mga batas laban po sa cybercrime. O ito po yung mga krimen na nangyari po sa pamamagitan ng information and communication technology. So ang aming area of jurisdiction, sir, is yung Eastern District ng National Capital Region, ang Pasig, Marikina, Mandaluyong at San Juan City. Paano natin masasabi na isang kaso ay cybercrime? Masasabi natin, sir, na cybercrime yung kaso. Sabi ko nga po kanina, is pag ginamitan po ng information and communication technology yung isang krimen. So pag sinabi po natin na ICT, ito po yung paggamit ng internet, computers, cellphone, and other devices and technologies para po mangyari yung isang krimen. And to note, sir, pag sinabi po natin na cybercrime, pwede rin po yung direct attack sa computer data, computer files. And also, yung cybercrime is 1 degree higher kumpara po sa mga krimen. O bali partner, yung penalty mas mataas pag yung ang violation mo ay may kinalaman dito sa cybercrime. Oo nga, bakit niya tumataas kapag napunta sa cybercrime? Yun po kasi yung pinagkakaiba po ng RA 10175 kasi yung pag-take advantage po ng ating mga suspect dito po sa mga makabagong teknolohiya, yun po yung tinututukan dito. Kaya po tumaas ng mas 1 degree higher kumpara po sa ibang O kasi kadalasan sabi nga base sa inyong datos ng inyong opisina, ano-ano yung nangungunang cybercrime case dito sa inyong sa atin dito sa Eastern Police District? Dito, sir, sa Eastern District po ng National Capital Region, base po sa datos ng aming opisina, ang Eastern District Anti-Cybercrime Team, ang nangunguna po dito itong Article 315 of the Revised Penal Code, which is swindling or estafa in relation to Section 6 of RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. So, sir, pag sinabi po natin na in relation po sa Section 6 is yung panloloko po, pandaraya na ginawa po ng isang tao para makapanlamang po sa kapwa niya tao is ginamit po through internet. Ito po yung mga nangyayaring scam sa mga Facebook, other social media apps. O balik kasi dun sa batas natin sa 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. So 10 taon na to, partner, na simula nung ma-approve noong September 12, 2012.
Tagal No? na pala, Matagal no? na to. Kasi itong cybercrime na to, hindi lamang ito doon sa suppression eh. Pumapasok ka rin sa prevention, di ba? So Yes, sir. how can you explain doon sa atin nakikinig at nanonood ngayon, paano maiiwasan yung mga ganitong krimen o cybercrime? Kagaya ng may mga kaso tayo, no? Bukod doon sa nakuha na natin mga unconsent, yung hindi pumapayag ka ba na makita mo yung picture mo sa social media na ano ang pwede natin ikaso doon at yung biktima, ano yung pwede niyang legal na hakbang sa tulong ng yung opisina. Dugtong ko, yung sabi nga ni Sir, makita mo yung picture mo na i-post, and ano naman yung kaso, halimbawa na, yung picture mo kinuha. Apo. Kasi yung kay Sir na i-post na eh. Parang yung kinuha yung picture mo, tapos parang bigla na lang may tumawag sa'yo, uy, nakita ko yung picture mo, nakapost sa ganun. Magkahawig pala. Oo, ma'am. Actually, ma'am, ang kasong ito is RA 131 Identical theft, tama ba? hindi po, ma'am. Hindi. Safe Spaces Act po ito or Wow. bawal bastos law. So bawal po yung law. bawal bastos law. Bawal po tayo, ma'am, mag-post online ng ibang pictures na hindi po natin hiningi yung consent nila. Lalo na po pag ang post niyo po natin online is shaming, harassing post, bawal na bawal po yun, and pwede po tayong ireklamo ng pinagkuhanan po natin ng photos or videos and yung ipinost natin online ng ganito pong kaso, yung Safe Space Act or bawal bastos law. So Talaga. parang ang haba ng tracing nito, Lieutenant Opo. Colonel Santos, kasi Yes, partner. what if shared lang yon, di ba? Itong Parang- senior mo, kaya nga po nagkaroon ng usapin yan, yung umabot ng Supreme Court, di ba? Oo. Kung like and share ba, violation ba yun? Oo Hindi. nga. Paano kung na-share mo lang? Pero sagutin nyo nga sa akin, Kasi mga nang galing. opisyal na nasa tabi ko. Hindi, kasi yun ang galing yung post at shaming naman, may paglalagyan nga. Kasi protected tayo ng batas na to eh. No, hindi lang naman po ito when it comes to our own integrity but also the stability ng ano natin, ng gobyerno natin. Di ba? Hindi ito magamit. Like dito sa pwede natin ipaliwanag, diba yung patungkol sa online lending app, kagaya ng mga nangungutak. Di ba? Yes, Biglang sir. maniningil. Ano yun? Biglang maniningil ng... Hindi, sir. Biglang nagbiblink na nanahimik kami, magbiblink na Yes, yes. nagpapautang. And napaka-trending po niyan, ma'am, sir, sa Paano Facebook. maiiwasan yun? Maiiwasan po natin yon sa pamamagitan ng ating Kasi halimbawa ako, katulad ko, wala akong hilig sa mga ganun. Nananahimik ka, biglang may magbiblink na, although nakaka-distract siya, siguro tanungin natin dito sa ating mga alagad ng batas, Sasabihin pa bakit nga, ba ako napapasukan ng ganun? sasabihin pa nga doon sa message na marireceive mo, you already accepted as an employee na meron kang 9,000 per day. Magugulat. So, sa cybercrime na unit natin, sa anti-cybercrime unit dito sa EPD, paano natin sa Eastern Police District natin, area, paano natin ma-aware, no? Matulungan yung mamamayan natin? Dito, sir, sa Eastern District, sir, may mga programa po kami sa anti-cybercrime team. Na para malabanan po itong mga cybercrimes is meron po kami mga program like cybercrime awareness program. Iniikot po namin barangay, lahat po ng pwede naming mapag-seminar, ma-lecturean tungkol po dito sa mga cybercrimes kasi di po nila alam na nangyayari po ito unless na mai-lecture po namin sa kanila. So iniikot po namin yung buong Eastern District ng ating National Capital Region para po ma-lecturean sila. And kasabay po niyan, meron din po kaming mga sharing of post, informative awareness sa aming Facebook page at itinatag din po namin lahat po ng City Police Station and Substation po ng under Eastern District po. Yung partner, pumapasok yung prevention ng kanilang mandato. No? Pagdating naman dun sa investigation, anong approach ang ginagawa ng yung opisina? Lalo na kung ako complainant, sir, biktima ako ng SIM card na to, kagaya na nagkaroon kayo ng magandang accomplishment, meron kayong nahuli na nagbebenta ng SIM card na verify na e-wallets. So paanong lalapit sa opisina, gaano kabilis yung response natin?
Actually sir, it takes time and planning. Ito po lahat ng operation namin, lalo na po dito sa mga verified e-wallets is talagang tinututukan po namin yan. Talagang planado, hindi po talaga dapat kami ma-burnout kasi ang mga transaction po namin dito is pumapanggap po kami as undercover cop. And makikipag-engage po kami dito sa suspects na nagbebenta nga po ng mga verified na e-wallets. So matagal-tagal talaga po yun, and yun nga po, minsan hindi po kumakagat yung ating suspect sa ating pain, kaya minsan negative, minsan positive, pero tinututukan pa rin namin lahat po itong mga report ng ating mga netizens through cyber patrol. So yung dinidiscuss ni Major Compuesto, may mga tauhan sila na nagpapanggap para sila para sila kunyari yung maging, yung mga bumibili, no? May mga tauhan po sila na nakadeploy na nagpapanggap upang talagang ano tawag dito, ma-shoot, no? Yung may mga ganitong trabaho, no? After investigation, papasok sila doon sa suppression naman. Yun. Doon yung approach naman nila na ginagawa. Kagaya nga nung nakaraan, talagang tinawagan natin sa personal para marinig sa kanya na ano yung pangyayari na yon. So naipaliwanag naman niya hanggang makarating doon sa telco company na yon at malaman nila na itong gaano kasipag ang ating Eastern District Anti-Cybercrime Team. At hindi lang yon, dahil ano pa ba yung pwede nating i-tips, no? Ano yung pwede nating i-tips? Tip na ba talaga? May 10 minutes pa. May 10 minutes pa ba? Nagmamadali na ba? Hindi. Siguro ano lang. Yung 2012, 2011 pababa, wala pa tayong cybercrime. Hinatak na ni Sir yung tips na hinihingi niya, Jigger. Tips na. Pero bago yan, station ID muna tayo. Station ID po tayo. Tayo po'y magbabalik po ng ating station ID. Music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Okay, tulad po ng aking nabanggit kanina, meron pa po tayong 10 minuto. Marami Ang bilis pa ng po. oras, Marami pa partner. po nga maaaring itanong ang aking co-anchor, no? Ang aking partner dito sa ating panauhin na talaga naman siguro kaming dalawa, baka malayo yung edad ko sa kanila, hanga tayo dito sa ating kasamang opisyal. Kumbaga, Lieutenant Colonel Santos, napakabata pa, no? Opo, pero nakita mo naman, major na ano siya, sa dedicated rango pa po. lang nakita natin, and I'm very sorry, no, I wasn't able to read yung kanyang talaga talaga po Pwede naman ng second oo, sa second darating na guess araw, sa darating na araw. babasahin natin dahil napakarami pa nilang magiging Yes, accomplishment. partner. Pero since napag-aralan kong mabuti yung kanyang profile, talagang is more on action. Yes. Oo. Katulad nung aking The Action Man, the man behind the lingkod ng bayan. Nag-effort siya para po sa ating mga kababayan at para sa ating mga otoridad. Sir. Opo, bago siguro tanungin ko ulit si Major Campesto, binabati ko po yung aking asawa. Magandang Nakikinig po tanghali, ngayon. ma'am. Kay Mrs. Joy Santos. Magandang Ma'am tanghali Joy sa'yo. Santos, magandang hapon. Bali, naputol tayo doon sa tips, no? Na pwede mong maibigay sa ating netizen, no? Para, kasi, sabi ko nga, Mukhang maraming tip yan, sir. nabubuhay konti tayo lang, sa ma'am. dalawang mundo eh. Nabubuhay tayo, partner, sa dalawang Hindi ko mundo. makakalimutan yung sinabi, sir. Realidad at Realidad virtual, or what we virtual. call space, di ba? Yes, sir. Cyberspace. Even sa trabaho natin ngayon, na nandito tayo, napapakinggan tayo sa district office,
no, na sa Oo ating nga, no? binabati po natin yung ating bagong talaga na District District Director, Director, Police si Brigadier General Brigadier Jerry General Jerry Bearis. F. Bian. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Oo, po. mukhang Parehas po kami, ma'am, Bicolano. Oh, Bicolano. Oh, Bicolano din naman ako Okay. Okay. Yung tips natin. Yung tips Go ahead. natin para mas lalong ma-aware ang ating mamamayan dito sa ating programa na to. Pero again, sabi ko nga, the officer beside us is a good looking, he's single, available but not negotiable daw. Go ahead, sir, go ahead. Go ahead. Sa atin pong mga kababayan, kami po sa Eastern District Anti-Cybercrime Team, mga payo po namin sa inyo para po hindi kayo mabiktima ng itong mga krimen po ngayon, ito yung mga cybercrime. So kalakip nga po ng pag-unlad ng ating teknolohiya is umuunlad din po, sir, ma'am, yung mga suspect, yung mga criminal natin, online na rin lang sila, hindi na rin sila nagpapakita. So ito po yung mga tips na aming maibibigay sa Anti-Cybercrime Group. Una-una po, never post all your personal information online. Wag po tayo magpo-post ng lahat ng ating impormasyon. Pwede naman yung name lang. And wag na po kung pwede wag na yung address. Never post your actual location online. Wag po tayo mag-share ng ating one-time password. Kahit pa magpakilala silang taga-bangko sila, authorities sila, wag po tayong mag-share. Wag po nating ibibigay yung ating one-time password and para lang po sa atin yon. Sabi nga po ay think before you click. Madami pong tayo natatanggap ng mga messages through email, through text messages at wag po natin tong i-open. Kasi pag na-open po natin ito, is magkakaroon po ng tsansa yung mga hackers na ma-steal po, manakaw po yung inyong informasyon at magamit po sa kanilang cybercrime. So marami po tayong scammers online kaya dapat po maging vigilant po tayo. Check po natin lahat, check po natin kung legit yung kausap natin. Meron po ba silang kung mga store po sila, may physical store po ba sila at siguraduhin po natin na legit lahat po ng ating katransaksyon para po maiwasan natin mabiktima ng online scam at iba pang cybercrimes. And if by chance, nais po nilang dumulog sa inyong tanggapan, saan po matatagpuan ang inyong tanggapan? Ma'am, ang aming tanggapan po, ang Eastern District Anti-Cybercrime Team ay matatagpuan po sa Barangay Canyogan, Pasig City. Sa tabi lamang po ng Covered Court and doon po kami sa yung lumang barangay hall na ibigay po ni Barangay Captain Ray De Jesus. So, do you entertain, how do you entertain pala yung complaints, Lieutenant Colonel, sa aking partner, no? Hello sa aking isang co-anchor, Police Lieutenant Julius Criste is watching, partner. Kasama ko ngayon si Lieutenant Colonel Santos, no? Nakita mo naman yung nasa likod namin, kung gaano kagagwapo kayo. Okay, balikan natin, sir. Paano ba natin na kasi ang mga tao karaniwan minsan ayaw na aabala. Minsan ayaw na nilang minsan yun yung nagiging katuwiran, sir, Kahit gusto natin ng hustisya pero ayaw ng abala, paano naman lalapit yung hustisya, di po ba? How do we encourage complainants who are victims of yung mga violations ng cybercrime? So ito po mga complainants natin, yung mga naging biktima ng cybercrimes, maaari nyo po kaming kontakin sa aming number bago po kayo pumunta sa aming opisina. 0907-926-0119 ang aming email address. Pwede nyo na rin po isulat doon kung anong nangyari sa inyo. I-send nyo po sa email namin. Official email namin is edac2020@gmail.com. Ulitin natin, partner, para... Go ahead, sir. Go ahead. Ulitin mo para mas yung number. Yes, sir. Ito po yung number po, hotline ng aming opisina. 0907-926-0119. At ang aming email address, edac2020@gmail.com. And meron din po kaming Facebook account para mas mabilis nyo po kami makontak. Ang Facebook name po namin is EDAC-ACG. EDACT and ACG. Yun lamang po. Ayun.
Madali nyo na po makokontak yan, partner, pag nangangailangan tayo ng assistance from kanilang opisina. Anti-cyber. Oo, sa cyber. Lalo na kung mag-a-add ka, i-add mo siya sa Facebook. So, baka ito, naka-private profile siya. baka only lang, yung profile niya, hindi siyempre, cyber anti-cyber crime unit Kami naman sir, lahat naman po sir na kumukontak sa amin sa lahat ng aming contact numbers or hotlines, even through online, is kinakausap po namin. Pero nabanggit niya kanina sir, nang ibigay niya yung cellphone number, wherein na banggit ni Major Compuesto kanina, if ever na you will contact them, you can even parang send them kung ano yung kinocomplain mo. Siguro naman kasi talaga naman minsan ang dami talagang maloko, ang daming pilyo, no? Ika nga, no one would ever dare to mag-send sa inyo ng parang Lolokohin ka frank lang. na complaint. Wala pa naman, ma'am. Siyempre naman, cybercrime. Baka naman sa kanila bumalik yun. Subukan nilang i-prank, baka sa kanila bumalik. Ayun nga, cybercrime, office kung saan kung techie man, yung gagawa mas techie ito, Opo, diba? marami po kaming mga tauhan na IT graduate talaga. Siyempre. Mga techie po ito. Yun Hindi po nga. kami malulusutan itong Kaya mga nga kriminal sila na to. ang ating mga otoridad saklolo pagdating sa ito sir? Pagdating sa Cyberspace. Cyberspace. Kasi talagang hindi mo nakikita kaya gaano kagagaling to mga to. Ilolocate mo pa yung location, ilolocate mo. Ngayon doon ko nalang magugulat. Makikita mo mukhaan yung tao. Pag nakita mo na siya in actual operation, pero hahanapin mo pa Ganon sila kagaling mag-locate Ganon. Kasi Ganon siya tinrain. yung kanilang tungkuling Yes, sinumpahan. yung other nila. Okay. Skills. Maiksi pala yung 1 oras at 10 minutes, no? Kasi medyo nagkaroon lang tayo kanina ng konting teknikalidad, pero I suppose atin pong naihatid sa ating mga Opo. giliw na tigapakinig, sa mga viewers natin. Sabi nga, you can see us live over FBDWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po kami at sa Talapihitan sa radyo 1242 kHz AM band. So umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam this time, Gier. Hingan ko muna ng parting message yung ating guest, si Major Ellie Compuesto. Please go ahead. Ma'am Flory at Sir Robert, maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin dito po sa DWBL 1242 at na-i-share ko po sa inyo yung aming opisina, ang Eastern District Anti-Cybercrime Team at ang PNP ACG. Nakapagbigay po kami ng mga awareness tips po sa ating mga kababayan at sa lahat po. And dahil doon, sir, siguro yung iba naman baka pwede siguro may second part. Oo, payag ka dyan. Yan, welcome agad, sir. Welcome yan. Anyway, maraming salamat, Major Compuesto. Thank And you, siguro, thank you. sa saglit na pagpapaalam ng ating PIO, since he is the Public Information Officer of Eastern Police District, bigyan din ng atin ng pagkakataon yung aking ko-anchor na ikangahiyag sa publiko naman yung kahandaan ng Eastern Police District on the forthcoming SONA ng ating Pangulo. Para to sa darating po na July 25. Nakahanda na po, no? Handa na po ang ating pwersa ng kapulisan dito sa Eastern Police District. Sa ngalan po ng aming newly installed District Director, Police Brigadier General Jerry F. Biaris, at ang aming pong CDDS, Police Colonel Berliner Capili, ang our action man para dito sa lingkod ng bayang kaagapay ng mamamayan. At sa aming pong Chief ng DCAD, Police Lieutenant Colonel Reynan B. Patam. Ito po ang inyong kasama, kaibigan at kakampi, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Muli po, maraming salamat po sa mahalaga at makabuluhang talakayan ngayong hapon. Maraming salamat, partners, sa pagkakataon na ito. God bless. Okay, so once again, thank you very much. Konsumido sa akin ng technical side. Thank you, Jigger. Thank you, Kuya Ray. Thank you, Arnold. So once again, muli po tayong magkasama-sama sa darating na Martes. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakadaupang palad sa ating panauhin kay Major Compuesto. Thank you very much.
Andyan po ang ating anti-cybercrime group. Nandyan sa Eastern Police District para po sa ating mga kababayan. Dumulog po lamang kayo. Kung kayo'y mabibiktima nitong mga walang puso na patuloy na inaabuso ang ating mga kababayan, na yan po ang ating mga otoridad upang tayo'y tulungan at bigyan ng hustisya. So once again, ito po ang Nyabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Program expresses only the